Hey po, mommies! Welcome back to my YouTube channel. This is Mommy Chris, and I am currently 21 weeks pregnant, and this is my third pregnancy, and I'm planning to do VBAC again for the second time. Okay, so medyo natagalan yung pag-upload natin kasi nag-purchase ako, bumili ako ng ring light. Titingnan natin kung mas maganda ba yung video natin for today. Okay, so for today's video, pag-uusapan natin kung paano ka ba magiging candidate sa VBAC. Okay, so kung plano mo mag-VBAC, so meron kasing mga bagay na kailangan mong i-consider para magkaroon ka ng successful VBAC. So, for today's video, tatalakayin natin yon. So, kung gusto mong malaman, tapusin mo lang po yung video. Okay, let's begin. Pero bago tayo mag-start, mga mommies, disclaimer lang, di po ako expert, hindi po ako doctor. Yung mga information na i-share ko is based lang sa aking research and experiences. Okay, so, sinabi ko nga kanina, before tayo mag-VBAC or vaginal birth after cesarean section, meron tayong mga bagay na dapat i-consider. Okay, so first is yung incision type or yung type nung previous C-section mo. So, dapat siya ay bikini cut or low transverse. So, pag ganun siya dapat, hindi siya paganyan. Yung belly mo, hindi siya dapat paganyan. Dapat paganon siya. Bikini cut. So, dito kasi mas nalalesen yung risk ng uterine rupture. So, number 1, kinoconsider din ng mga doctor yun. And, second is yung prior deliveries or prior C-section delivery. So, dapat 1 or 2 C-sections lang before. So, pag meron kang 1 or 2 first pregnancy mo, cesarean, second pregnancy mo, cesarean, and yung third mo, nagpa-plan ka mag-VBAC, pwede pa yun. So, kailangan 1 to 2 lang. 1 to 2 cesarean section lang. Okay? So, kinoconsider din yun ng mga doctors. Okay, so yung pang third natin is yung previous vaginal birth. Okay, so for example, first pregnancy mo is normal delivery, yung second mo is cesarean, then yung third mo is nagpa-plan ka mag-VBAC. Yes, malaki ang chance mo na magkaroon ka ng successful VBAC sa third pregnancy mo. Meron din namang first pregnancy mo is VBAC, cesarean section, then yung second mo is VBAC, pwede naman, kaya naman yun. Ganun kasi yung nangyari sa akin. So, yung first ko is cesarean, yung second ko is VBAC. So, okay naman, naging successful naman yung second ko, kasi dito nga, sa mga kinonsider namin ni Doc ng aking OB. Ganun. So, ang fourth one is yung condition ng uterus mo. So, dapat
wala kang previous uterine rupture. So, malaki din ang chance mo na maging candidate ka sa VBAC. So, yung pang fifth mga mami is yung pregnancy spacing. So, dito kasi dapat maganda is 18 to 24 months before masundan yung last C-section mo. So, 18 to 24 months ang gap ng pregnancy. So, yun, kinoconsider din ng doctor kasi mas mababa yung chance ng uterine rupture. Okay, so, and yung last is yung baby and health status. So, dapat yung baby is breech. So, nalalaman na to if malapit na yung term or malapit na mag-full term yung mommy. So, dapat naka-breech position na si baby. Like, breech position, hindi siya yung wala siyang yung placenta previa na tinatawag. Ganun, kailangan okay yung baby sa loob para smooth lang yung pagle-labor. Yeah. Yun yung mga bagay na kino-consider ng doctor. So, story time naman tayo mga mami. Kung paano ko naging candidate sa VBAC. So, okay. So, first pregnancy ko is 2019. So, 2019 yun yung panganay ko. Pinanganak ko siya June 2020 via emergency cesarean section. Okay, so 2020 lumabas na nga si baby June. And then okay na. Medyo mahirap nga lang pagka na cesarean section ka. So, yun. After siguro mga 1 year and 3 months, nalaman ko na pregnant na naman ako. 1 year and 3 months yun. So, mga 15 months lang yun eh. Siyempre pagka kinumpute mo siya. So, edi nalaman na nga na pregnant na naman ako. So, nandun yung kaba. Nandun yung kaba and yung stress. Kasi, syempre, naisip ko na cesarean again. Cesarean na naman. Ang hirap na naman. So, gumawa ako or nag-research ako kung pwede ba. Kung pwede pa ba ako mag-normal after nung cesarean section ko. Okay, so nag-research ako ng mga doktor. Meron ako nakita. Dito lang din, sa lugar namin. Nakita ko siya sa Facebook. Then, chinat ko yung clinic na yun. Chinat ko siya. Nag-ask ako if may doctor ba sila na nag-VBAC. So, sabi ng assistant, yes, meron daw. Then, pag punta ko doon, pagpa-check up ko doon sa OB, sabi niya, hindi siya nag-VBAC. So, medyo na-disappoint ako doon kasi in-inform ako na mayroon nag-VBAC. Tapos, bilang di pala siya. Ayaw niya. Marami daw kasing, yun nga, risk yung VBAC. So, ang ginawa ko na lang is nag-ask ako
if magkano yung CS sa kanila, or yung doctor's fee, lahat-lahat. So, nagsuggest siya ng private hospital, like that. So, yun, pagkatapos nung araw na yun, hindi pa rin ako sumuko. Nag-research pa rin ako ng mga hospitals, clinics, and doctors na nag-VBAC. So, meron ako nakita isa, kaso medyo malayo siya eh. Pero kinontak ko pa rin siya. Nag-ask ako if meron siyang kakilalang doktor na malapit sa lugar namin. So, nirecommend niya yung doctor na yun, na naging OB ko dun sa may second pregnancy ko, second baby ko. So, nag-book ako ng appointment sa kanya. And, yun, okay naman. Go daw siya. Nag-VBAC daw siya kasi medyo matagal na niyang ginagawa yun eh. So, pinag-usapan lang namin yung mga dapat consider. So, okay naman daw. Since low transverse naman yung cesarean ko before, and okay siya dun sa 15 months na gap dun sa first and second pregnancy ko. So, nagtuloy-tuloy lang yung check-up ko sa kanya. Ayun, naging successful naman siya. Sinunod ko lang yung mga sinabi niya, yung mga test na pinagawa niya sa akin. So, yun, nag-trial of labor ako, and okay naman. Smooth naman siya kasi ayoko talaga mag-CS ulit kasi yun nga, nakaka-trauma, tsaka mahirap siya. Mahirap yung healing process. So, naghanap-hanap ako ng doctor. Napakaswerte ko na kilala ko siya. So, ngayon, sa kanya ulit ako nagpapa-check up. Sa third pregnancy ko kasi magta-try ulit ako mag-normal. So, ayun. Sa mga susunod na videos ko, mga mami, i-share ko naman yung paano ko nagkaroon paano naging successful yung VBAC. Mga ginawa ko. Yun. So, sana may natutunan kayo mga mami sa mga shinare ko for today. So, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Yun lang mga mamis. Thank you. Bye-bye.